Bago sa saksi, nagdeklara ng state of calamity ang bayan ng Giwan sa Eastern Samar dahil sa epekto ng bagyong Tino. Ayon po sa lokal na pamahalaan, mahigit 9,000 residente ang pinalikas doon. At bukod po sa Eastern Samar, ramdam din sa iba pang bahagi ng Eastern Visayas ang bagsik ng bagyong Tino. Saksi, si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Pasado 11 kagabi, ramdam ang malakas na hangin ng bagyong Tino sa Abuyog, Leyte. Nang mag-ikot kami kasama ang MDRRMO, bandang alas 4 ng madaling araw, tumambad ang mga nagtumbahang poste ng kuryente. Hindi basta-basta makakalusot dahil sa mga kawad ng kuryente. Maraming poste pong natumba. May ilang bahay ang nasira. Alon at saka yung ulan. At saka nataon din na high tide. Sa Javier, nadatna namin ang mga residenteng nagkukumpuni ng kanilang mga bahay. Sa Mahaplag, problema ang makapal na putik na iniwan ng baha mula sa umapaw na ilog. Wala pang tubig sa gripo at sa munisipyo kailangang mag-igib. Kapag kipot may sa among bahay tungkol sa dako sa tubig. Ang lapok ka dyan na nakuha na kini. Kutob. Hawak. Hawak. Oo. Diya tubig ang diriliog. Sa Silagos, Southern Leyte, kung saan unang naglandfall ang bagyo, kita sa mga wasak na bahay kung gaano kalakas ang hangin. Binahari ng iba't ibang bahagi ng Negros Oriental. Abot dibdib ang tubig na nagpalubog sa ilang bahay sa Gihulngan. Malakas ang agos ng tubig sa ilog sa Barangay Buena Vista. Napalusong ang mga residente sa abot binting baha sa La Libertad. Umapaw ang La Libertad River kaya binaha ang palengke at ilang bahay. Naramdaman din ang bagsik ng bagyong Tino sa Dumaguete. Sa datos ng PDRRMO, mahigit 4,000 ang pinalikas sa lalawigan kagabi. Sa Canlaon City, nalubog ang isang bus terminal. Sa bayan naman ng Valle Hermoso, patay ang 23 anyos na babaeng nabagsakan ng malaking bato. Ayon sa mga pulis, nanonood ng TV ang biktima sa kanilang sala nang biglang magka-rock slide sa kasagsagan ng bagyo. Dalawa naman ang sugatan sa ayungon. Ayon sa MDRRMO, kabilang ang 63 anyos na babaeng nabagsakan ng kisame ng isang elementary school na ginawang evacuation center. Sugatan din sa ulo ang 70 anyos na evacuee na nabagsakan ng sanga ng kahoy sa ulo. Ang Panglao Bohol binayo rin ng malalakas na alon. Ayon sa PDRRMO, patay ang isang barangay tanod nitong Lunes matapos tamaan ng puno ng niyog, habang tinatangkang putulin ito bilang pag-iingat. Ilang lugar ang nawalan ng kuryente. Sa Lobok, 7 barangay ang binaha dahil sa pag-apaw ng Lobok River na pinalala ng high tide. 30 bahay ang apektado. Halos 500 pamilya ang inilikas sa mas mataas na lugar. Ilan sa kanila ang nakauwi na pero may mga piniling manatili sa evacuation center. Ayon sa Malacanang, iniutos na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagtutok ng pamahalaan sa mga epekto ng bagyo. Tutungo rin ng ilang miyembro ng gabinete sa mga pinakaapektadong probinsya upang personal na alamin ang kalagayan at tiyaking na ibabalik agad ang mga pangunahing serbisyo. Kabilang sa mga napuruhan ang Cebu na di pa nakakabangon sa magnitude 6.9 na lindol nitong September 30. Some of those who are at the tent cities, yun kasi kailangan i-dismantle ang tent city kasi that will not withstand itong malakas na bagyong dadaan. So they were transferred to more sturdy evacuation centers, some to modular shelter units. Mahigit 2 milyong family food packs ang naipamahagi ng DSWD habang dumarami ang mga nasa evacuation center. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Sereno ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.